Punta lang po kayo sa Val Surf School at kami na pong bahala sa inyo. May pinuntahan si Hans na lighthouse malapit doon sa beach. Naglalakad tayo papunta dun sa Watchtower. Nandito lang kami sa shore, sa beach shore ng Puerto de San Juan, kung saan kami nakapag-check-in. I think based sa map, mga 5 minutes walk lang tayo dito papunta sa Watchtower ng San Juan, La Union. Sabi nila very historic daw tong place na to, so magpipicture-picture tayo dyan. Okay, so ayan na, yung watchtower natin. Itong watchtower na to, na-build daw ito pre-Spanish era pa. So, sobrang tagal na. Panahon pa ni Jose Rizal. Oo. Jose Rizal pa. Actually, itong La Union, mamaya, may pupuntahan pa tayo isang watchtower. Sobrang daming watchtower dito sa La Union. Kasi dito pala sa La Union yung trade dati dito eh. Okay. So nagsimula yung Spanish, yung mga Chinese, dito sila lahat nagtitrade. So itong mga watchtower na to, ginawa to para pang bantay sa mga Chinese na pirate. Ito yung watchtower na sinasabi nila ng San Juan. So isa to sa mga unang na build na watchtower dito sa La Union, dahil isipin mo hindi pa dumadating yung Spain para i-conquer ang Philippines, binild na nila talaga tong watchtower para yun nga ibantay against doon sa mga Chinese na pirates, di ba? Itong watchtower parang ang comment nga ng mga ibang kasama natin, mukhang sinubukan nilang ayusin na kasi parang medyo bago na yung mga ibang mga hollow blocks na nakalagay dito. Baka sinubukan nila i-repair. Pero makikita nyo naman, since hindi naman talagang ginagamit na ang mga watchtower, parang ngayon, pag tinitingnan mo siya, para siyang ruins. So para siyang isang part nung yung ruins dun sa Rome. Sabi nga ni Master Hans, no, so this is one of the many na watchtowers na makikita natin dito sa probinsya ng La Union. Nabanggit kanina, siguro yung LGU years back, they tried to restore it. Kaya makikita natin yung mga modern hollow blocks. Pero one thing we noticed, baka ito na lang yung portion na natira, probably sa mga dumaan din siguro na mga dilubyo sa probinsyang to, no? Bagyo, earthquakes. Kung mapapansin natin, nakakabisita tayo sa mga old churches natin sa iba-ibang probinsya sa Pilipinas, di ba? So, may common materials na ginagamit yung mga sinaunang Pilipino na nagtatayo ng mga buildings natin noon na sturdy. So may malalaking bato. So this is probably the only portion of the tower that was left na coming from the original materials nung itayo siya. So at least dito ma-appreciate pa rin naman natin na kahit papano may natirang historical value pa rin na makikita tayo dito bilang turista sa probinsya ng La Union. Bukod sa San Juan Watchtower, matatagpuan naman sa munisipalidad ng Luna, La Union ang isang historical landmark, ang Baluarte Watchtower, na pinaniniwala ang nasa 400 taon na mula nang maitayo ang makasaysayang tore na ito. Sa kabila ng ganitong itsura nito, ang tore ay mahalaga pa rin bilang isang makasaysayang atraksyon at isang testamento sa mayamang pamana ng kultura ng La Union. Then after that, nag-check out na kami, and then kumain kami sa Kabsat. Day 2, nakakalungkot man, pero every ride comes to an end nga, ika nga sabi nila. So, we'll be riding out in 5 to 10 minutes. We're already gearing up. Going back to Manila, pero we'll be dropping by Kabsat
yung isang known restaurant here in La Union to have our lunch. Tapos after lunch, we'll be riding back to Manila. So, nakakalungkot man, pero mauulit naman tong trip na to. So, we are hoping that you'll be joining us on our next Motor Republic adventure. Tara! It's just a weekend ride, overnight ride lang. Actually, kaya nyo ang balikan yan. Tumulong nyo. So it's a place for, relaxation. It's a place for just a quick getaway. Ito yung mga places na yan eh. Yung La Union yan. Ano masasabi ko dyan? It was a great experience again kasi may mga bago tayong kasama. Si Trina, si Pau, and then, the rest of Motor Republic. Tagal na kami pupunta sa La Union. Ngayon lang namin naintindihan at nalaman yung totoong mga kwento. Hindi lang ito ride, hindi lang ito destination. May mga natutunan din kami about history. Ang biyahe patungong La Union ay hindi lamang basta paglalakbay, kundi paglalakbay na bumubuo sa mas malalim na koneksyon at pagkakaibigan. Ngayon alam na natin kung bakit nga ba binabalik-balikan ng LU. Konting explanation lang kung bakit natawag na La Union itong lugar. Ang La Union, basically, noong 1850, under the Spanish colony na government, hiniwalay nila itong lugar na to from Pangasinan. Tapos, yung mga municipalities dito tsaka mga villages dito, kinombine nila. In Spanish, ang ibig sabihin ng La Union is the Union. So, ni-unite nila yung mga villages dito, tsaka yung mga towns dito. So, tinawag nila itong lugar na tong La Union.